Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po ba ay masaya? Lahat daw na masaya ay kailangang itaas ang kamay, kanan, kaliwa, at ipalakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, magandang umaga po sa inyong lahat. I think, ano ko ngayon? All Filipino Conference today. So, malaya ko ngayon magbisaya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At bago pong lahat, binabati ko po kayo ng magandang umaga po. At maging po ang ating po mga kapatiran sa online, saan man kayo naroon, I do believe that Pastor Bern, nasa ano na siya ngayon, nasa Tatis siya ngayon. Amen. So, di ko alam anong oras ngayon sa Amerika. Gabi? -7. -7 ang oras ngayon doon. Amen. Amen. Praise the Lord. At maging po sa ating po mga kapatiran sa Pilipinas, saan man kayo naroon sa Pilipinas, maging sa mga kapatiran natin sa Cavite, sa Davao, magandang umaga po, magandang araw po sa inyong lahat. So, alam ko po na our God is not limited in time, space, and distance. So, makakarating po tayo ngayon, saan man maabot ng internet po, makakarating po ang mensahe ng Diyos. Amen? So, muli po, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Lord. Hallelujah. Praise God. So, ang ating pong pag-usapan ngayon ay patungkol po sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Amen? So, salamat sa Panginoon, kasi even now, the chaos everywhere, may mga bagay na hindi mabuting mangyayari sa ating kapaligiran, but still, sabi nga ni Sister Beth ngayon, sinabi niya kanina na meron po tayong kalayaan magpuri sa ating Diyos. Amen? Meron po tayong dahilan kung bakit tayo magpupuri at magsasamba sa Diyos, sapagkat ang Diyos po natin ay mabuti at mapagmahal po sa atin. Amen? So sa ating pong theme for this month is about walk as a children of light. Amen? So now, nais ko pong i-share po sa inyo, dito po sa ating pong sa Book of Ephesians, chapter 5, verse 8 to 14. So, inanyahan ko po lahat na tayo po ay tumayo. Sige po, sabay-sabay po natin basahin sa verse 8 po. For we were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to speak of these things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by the light. For whatever makes manifest is light. Therefore, he says, awake, who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Let us pray. Father God, Lord, we acknowledge your presence, Panginoon, sa umaga pong ito, sa magitan po ng banal na Espiritu Santo, O Diyos. Ama, dalangin po namin na buksan mo po ang aming pong espiritual na mga pananaw, ang aming espiritual na mga buhay, aming espiritual na mga tainga, upang marinig namin, O Diyos, at maisapuso namin, o maisabuhay namin, Lord, ang mga mensahe mo sa umaga pong ito, O Diyos. Dalangin ko po, Ama, na ikaw po, Diyos, ang patuloy na manahan sa amin sa aming kalagitnaan, O Diyos. At Lord, hindi po namin pinapayagan ang gawain ng kaaway sa umaga pong ito, na hadlangan ang gawain ito, O Diyos. Lord, amin po siyang Panginoon, winawasak sa pangalan ni Kristo Jesus anuman mga gawa ng kaaway sa umaga pong ito upang guluhin ang iyong mga anak sa pakikinig, O Lord. In the mighty name of Jesus, salamat, Panginoon, ang iyong kapangyarihan lamang, O Diyos, ang patuloy na maranasan namin sa umaga pong ito. Lord, sa iyo po namin, Lord, ibinabalik lahat na papuri, pagsamba at pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo na po, mga kapatid. Again po, maraming salamat sa Panginoon, and darito po tayo upang magpuri, magsamba sa Diyos, at of course, sigit sa lahat, tayo po ay makapakinig ng salita niya sa umaga pong ito. So, alam naman po natin na ang nangyayari sa kapaligiran ay talagang
naroon, no? Hindi na po natin maiwasan, pero salamat sa Lord sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagbibigay po sa atin ng assurance na kapag nasa Panginoon tayo, nasa Diyos tayo nagtitiwala, ay tayo po ay safe po sa kamay ng Diyos. Amen? So kaya po sa umaga pong ito, nararapat lamang po bilang mga anak ng Diyos na tayo po ay patuloy na lumakad po sa liwanag ng ating Diyos na ating pong sinasamba. Amen? Kapag hindi po tayo lumalakad sa ating pong sa ating Diyos, maaring marami po tayong mga alalahanin, marami pong mga bagay na maggugulo sa ating isipan sapagkat sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Amen? But sinabi ng Panginoon, don't let your heart be troubled. Amen? Believe in me, believe God and believe also in me, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, I do believe po, lahat po tayo ay may kapayapaan at mayroon pong pag-asa at pag-ibig na patuloy nandito sa ating mga puso upang tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Okay. So, kung titingnan po natin, ano muna natin yung short background po or historical context po ng Book of Ephesians. Sabi po rito, the epistles to the Ephesians was written by Apostle Paul around 60 to 62 AD during his imprisonment in Rome. So, sinulat po ni Pablo, ang Book of Ephesians ay doon po siya nakakulong po sa Ephesians or sa Epheso, no? Ephesus was a major city in Asia Minor, modern day today is Turkey, known for its significant cultural, economic, and religious influence. So kilalang itong yung Ephesus na to ay sila po isang kilala sa kanila pong mga cultural at economic and even the religious influence doon time na yon. So Paul's missionary journey included significant times in Ephesus where he established a strong Christian community. His teaching aimed to guide believers in righteous lives amidst morally in that corrupt society. So, ito pong ito po sinulat ni Paul para po sa mga taga-Epeso, no, na yung mga believers, yung mga mananampalataya doon sa lugar po ng Epeso, yung mga Christians, no, ang gusto ng Lord na magpapatuloy. Yung mga nakakilala na sa Panginoon, gusto nila magpatuloy sa paglakad doon sa liwanag na kung saan sila po ay binuksan yung kaliwanagan na yon. Amen? So, ang goal po ni Pablo is sila po, anuman mga pagsubok sa buhay na dumating sa kanilang buhay, anuman mga difficulties in life, gusto ni Paul na sila po ay magpatuloy na lumakad na ayon sa kaliwanagan ng Diyos. Amen? Bakit? Sapagkat nung unang panahon, kilala po sila, wala po silang nandun po yung mga bagay na kanilang ginagawa na hindi po nabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Nandun po yung mga ginagawa ng mga tao doon na kahit anong yung mga gawaing, kumbaga sa kadiliman, nandun po sa kanila lahat yon. Kaya ang gusto ng ating kapatid na si Paul, doon sa mga Kristiyano, doon sa Epheso, na kailangan yung mga tao na nasa liwanag na nakakilala na sa ating Diyos na buhay at sa ating Panginoon Kristo, kailangan sila magpapatuloy at maging matatag sila sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Sabi nga doon, no, that he teaching aim to guide believers in living righteous lives amid a morally corrupt society. Sila, kumbaga patuloy sila na yung kanilang buhay, patuloy sila na magningning, patuloy sila na mag-shine sa kabila nung mga bagay na yon, na nasa gitna sila ng mga gawaing sa kadiliman. Amen? So, wala yatang battery. Okay. So, now, ang ating pong pag-aaralan, ito po yung mga bagay, ayon po dito sa ating binasa sa Book of Ephesians chapter 5, verse 8 to 14, dito po tayo iikot kung ano po yung mensahe ng Diyos po para sa ating lahat, no? Dito po, ito po yung mga key points po na ating pong dapat pag-aralan sa umaga pong ito.
Kailangan na sigurong palitan ng battery ito, mga kapatid. Amen. So, una po, kailangan, pinadama po, o kumbaga, sinabi ni Paul doon sa ating binasa, sa verse 8, sabi po roon, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light." So, dito po ni Paul, pinakita po mga kapatid, no, na ang tao po, yung mga Ephesians, ay sila po ay namuhay doon po sa kadiliman nung time na yun na hindi pa po sila nakakilala sa Diyos. No? Yung po yung mga bagay na nakita ni Paul, o nandun yung mga tao nung time na hindi pa sila nakakilala sa ating Panginoon. No? Sila po ay lumakad doon sa kadiliman, yung mga anumang klaseng mga bagay na yon, nandun sila. Kaya ang sinabi sa verse 8, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as a children of light." So ito po yung gusto ipaabot ni Paul, yung transformation na meron sila. Amen? Yun yung transformation ng kanilang buhay, na sa kabila ng sila nung una ay nasa dark world, pero nung nakakilala sila sa Panginoon, nais ni Paul na sila po ay magpapatuloy. Gusto ni Paul na sila po ay makitaan na sila nga ay mga anak na ng Panginoon. Amen? So kaya sabi niya that "For you were once darkness." Di ba? Tayo nung sa ating kapanahonan ngayon, lahat po tayo ay nagmula po sa mga bagay na ito. Lahat po ay doon po tayo namumuhay sa mga bagay na hindi po kaaya-aya sa ating Panginoon. Amen? Bakit? Sapagkat hindi natin naunawaan, hindi natin kilala ang ating Panginoon. We are blinded by the God of this world. Kaya hindi po natin kayang gawin yung mga bagay na mabubuti, sapagkat tayo po ay nagkasala sa Panginoon. Amen? 'Di ba? Sinabi ng salita ng Panginoon, sabi din ni Paul, na tayo po ay nagkasala at hindi makaabot sa kaharian, kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So tayo pong lahat ay nasa kadiliman, pero purihin ang Diyos, sapagkat narito tayo ngayon, tayo po ay lumalakad na naayon po sa kalooban ng Diyos. Amen? We are walking as a children of light. Amen? So, ang ginamit niyang metaphor po dito, sabi ni Paul, ito po ay characterize po doon sa mga kasalanan, ang mga immorality na ginagawa ng mga tao doon sa lugar po ng Episo. So, yun po yung niya doon sa word na darkness. Yun po yung pag-intindi niya or yung characterize niya. So, pangalawa po is ignorance and deception. Marami pong mga tao na sinasabi natin na ayaw nila makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Sila po ay ignorant sa katotohanan. Bakit? Sarado ang kanilang kaisipan. Sarado yung kanilang spiritual na pananaw. Kaya po, wala po silang ibang ginagawa kundi ginagawa nila doon sa kadiliman. Amen? Yung mga bagay, yung kadiliman po ay yung mga bagay na hindi po kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Pangalawa, separation from God. Nung hindi pa tayo nakilala sa Diyos, nung hindi pa sila tumanggap sa Panginoon Jesucristo, sila po ay separate sa Panginoon. Tayo din po ay separated sa Panginoon. Amen? Sa panahon natin. We are all separated from God. Hello? Kaya sinabi ni Paul sa mga taga-Epeso na ngayon na tayo po ay nakakilala na sa ating Diyos, kailangan magpatuloy po tayo sa paglakad po bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat ang ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang ating Diyos na ating pong pinaniniwalaan, He is the God of light, no other than the Lord Jesus Christ. Amen? And what else? Darkness means influenced by evil. Ano man yung mga gawain natin, whatever things that we have done against the will of the Father, the will of the God, ito po ay impluwensya po ng devil sa ating buhay. Kaya po hindi po tayo makakilos, no? Ay mga tao, hindi po sila makalapit sa Diyos because they are influenced by devil. They are influenced by the pattern of this world. Kaya nahirapan po silang lumapit sa Diyos. Amen? Yun po yung kadiliman na sinasabi ni Paulo. Then, spiritual blindness.
Until we did not receive the Lord Jesus Christ, until we will not surrender our lives to Jesus Christ, we are still spiritual blind. Amen? That's why we are blessed today because we are already open ang ating kaisipan. Amen? You say amen that? Amen. Hallelujah. Kasi kung wala po, hindi po na-open yung kaisipan natin patungkol sa mga bagay na mabubuti, nasa under pa rin po tayo ng darkness. Nasa under pa rin tayo the influence of immorality, ignorance, and deception. We are separated from God, influenced by devil, and we are all blind spiritually. So yun po yung pagka-characterize ni Paul po sa sinasabing darkness po. Amen? Secondly po, in verse Corinthians, amen. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. To mga kapatid, if we are truly accept the Lord Jesus Christ as Lord, God and Savior of our life, mga kapatid, we are already new creation. Amen? That's why mga kapatid, before, we are in darkness. Kaya sinabi niya, nung hinango tayo, we are walking in darkness, but hinango tayo doon sa darkness na yun, patungko po sa sinabi ni Paul, sa kagagila-gilalas na kaliwanagan. Amen? Nakikita po natin, we can see the people that they are changed by God. Doon po sa bunga ng kanilang pamumuhay. Makikita na po natin yung difference po ng mga tao na namumuhay pa sa dilim at yung mga tao na nakakilala na sa Diyos. Sapagkat ang nakakilala na sa Diyos, anuman ang gagawin nila, saan man sila maparoon, anuman ang kanilang nasa palibot sa kanila, kapag sila ay their lives is already dedicated to the Lord, they are still stand. Amen? What is right? Amen? Hello? Kahit ihalo ka pa sa maraming mga tao, kapag ikaw ay nasa kay Kristo na, sabi nga, ikaw ay bago na, kailangan nagniningning ka na, wala na yung mga bagay na ginagawa natin dati. Amen? That's why Paul, sinabi niya to sapagkat naranasan, he experienced all of this. Nung hindi pa siya nakilala sa Panginoon, he is walking in the darkness. Kaya sinabi niya, behold, all things have become new. Naranasan ni Paul. Tayo po ba ay naranasan na po ba natin yung pagbabago? Nakita na po ba natin yung buhay natin na tayo po ay unti-unti nang binabago ng Diyos to walk in His light? Amen? Pangalawa po, natin pong makikita po dito sa mga verse nito, live a life that reflects God's righteousness and truth. Ito po yung sinabi ni Paul dito po sa mga taga-Epeso, na kailangan daw tayo mamuhay yung buhay na nagre-reflect yung Panginoon sa atin. No? Nakikita ang Diyos sa ating mga buhay. Hello? Yun yung sinabi ni Paul sa mga taga-Ephesians. Sabi niya doon sa verse 9. Sabi niya, for this light within you produces only what is good and right and true. Amen? Kapag na ang buhay natin ay Kristo, nakikita yung bunga, nagpuproduce ito ng mga mabubuting bagay at tamang mga bagay at makatotohanang bagay sa ating buhay. Di na tayo nagsisinungaling. Kunti na lang. Amen? Pero unti-unti, kaya sinabi nga ni Pablo that all things are passed away. Hindi po madali kung tayo po ang magbabago sa ating sarili. But kung ibigay natin sa Lord yung pagbabago na yan, kahit anong kahirap na yan, babaguhin tayo ng Panginoon. Why? Because He promised. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yun yung mga bagay na napoproduce ng ng Diyos sa ating buhay. Yung mga mabubuting gawa, yung mga tamang mga gawa na ginagawa natin sa mga panahong ito. Amen? Kasi pag gumagawa pa tayo ng hindi mabubuting gawa sa ngayon, ibig sabihin may questionable pa yung buhay po natin. Still, we have to ask ourselves if really we are already with the Lord or
we already accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior in our lives. Amen? Purihin ang Diyos. Okay? Ba't nagdubli? Wait. Kang nagdubli yung ano ko. Tama ba? I hope yung Bible ko still have Ephesians. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Okay, sa NLT pala yung isa. Amen? So, di pala ako nagkamali. So, in New King James Version, sabi po rito, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Amen. So, kung basahin po natin sa Philippians chapter 5, verse 22 and 23, makikita po natin doon na one of the fruit of the Spirit is goodness. Amen? So, sabi niya rito that the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. If you are walking in the light of God, then we have that Spirit of God within us. Amen? We have that quality. We have that, what we call this fruit of the Holy Spirit. Meron na tayong pag-ibig. Diba? Una, the fruit of the Holy Spirit, 9 fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, no? Patience. Ano pa? Kindness. Faithfulness. Ano pa? Kindness and self-control. Kapag tayo ay lumalakad na sa ating Panginoon Jesucristo, lahat po na yan ay narito na sa atin. Nakikita na po dapat ito sa atin. Amen? Kailangan, minsan mahirap magmahal. No? Yung hindi ka mahal-mahal. Pero because of God, because of the love of God is within us, kaya natin mahalin ang tao. Amen? Sa panahon na tayo po ay may mga problema sa buhay, mga pagsubok sa buhay, kaya natin magkaroon po ng joy sa ating puso. Bakit? Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Bakit? Yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Yun ang gusto ng Diyos na makita sa atin na tayo ngay totoo nagtitiwala sa Diyos. Amen? Ano pa? May patient tayo sa panahon natin ngayon na maraming kaguluhan sa labas. Maraming kaguluhan sa family. Mayroon pa rin tayong kapayapaan na nangingibabaw sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Amen? Pag kinakat tayo, palagi natin narinig na, no? Pag sa mga driving position, no? Pag kinakat tayo ng ibang ng ibang mga driver, galit ka tayo, self-control. 'Di ba? Sabi nga, silbi na rin na pastor dati, kung kakantahin ko na lang. Di ba? Para hindi siya ma-divert yung, para hindi malaglag yung bunga niya, yung fruit na yan. Amen? Hello? So, kailangan po na nakikita po, sabi ni Paul, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. So, yun po yung mga bagay na pinamumuhay natin bilang mga anak ng Diyos. Yung goodness ng Panginoon, yung righteousness of God, it will reflect to us. Amen? Nakikita po iyon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya po mga kapatid na sometimes meron tayong mga bagay na nagagawa sa harapan ng Diyos na hindi siya nabigyan ng kaluguran. Minsan nahihirapan tayo. Why? Sapagkat nag-aagaw yung darkness at saka yung liwanag. So saan tayo doon? Amen? Ang nananalo daw, kung saan yung finifeed natin, maalala nyo yung may sinasabing may dalawang aso, ang isa puti, ang isa itim. Di ba? Pareha sila pinapakain. Pag nag-aaway, saan ang nananalo daw doon? Sabi ng iba, puti o itim. Ang nananalo doon ay yung patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Amen? Nananalo sa ating buhay kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Ang mga pagsubok, difficulties in times, problem in lives, palaging kasama natin yan sa buhay. Amen?
But praise the Lord because we have God that have always promised us that we have righteousness. Meron tayong katotohanan, meron tayong pangako ng Diyos na hindi na tayo pababayaan. Amen? So, but the fruit of the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Kapag nandito itong Holy Spirit sa atin, kapag nandito ito yung bunga ng Holy Spirit sa atin, mga kapatid, wala na pong tatalo pa nito. Amen? Sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. So that's why we have always acknowledged the power of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Kasi kung walang Holy Spirit, hindi po natin mapagtagumpayan po yung mga bagay na yon. So kailangan natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Amen? Then we will produce all this fruit sa ating mga buhay, mga kapatid. Pangatlo po, live a life that pleasing to God. No? Sabi sa verse 10, finding out what is acceptable to the Lord. Ito yung kabilin-bilinan ni Paul doon sa mga taga-Epeso. Na kailangan hanapin natin yung mga bagay, gawin natin yung mga bagay na magbibigay po ng kapurihan sa Diyos. Maging ang ating mga buhay, ang kanilang mga buhay, kailangan yung, kung ano man ang ginagawa nila, kung ano man yung mga bagay na meron sila, kailangan magbigay ito ng papuri sa Diyos. Amen? Ganon din po yung buhay natin, mga kapatid. Kailangan natin unahin. We have to find out. Kung meron po tayo mga pagkukulang, we have to come back to the Lord. Kailangan, kung mayroon mo tayo mga pagkakasala, kailangan bumalik tayo sa Lord. Kailangan lang po natin yung repentance sa Panginoon, forgiveness. Amen? Yun lang ang gusto ng Diyos para magawa po natin yung sinasabi ni Paul dito na finding out what is acceptable to the Lord. Wala pong ibang bagay na magpapalapit sa atin sa Panginoon, na magbibigay sa Kanya ng kapurihan, to give Him glory, praises. Only those things, yung mga mabubuting bagay na meron tayo. Amen? Romans chapter 12 verse 1 and 2, alam po natin ito, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to the pattern, conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Sinabi ni Paul, nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. I beseech you, brothers. Yung ginamit niya sa NIV sa ibang salin, I urge you, brothers. Brothers means all the believers, not only boys, not only men, but all the believers. Nakikiusap ako sa inyo. Di ba? Gusto ni Paul na maayos ang kanilang buhay. Gusto ng Diyos ni Paul na maging matagumpay yung mga Kristiyano doon sa Roma. Kaya sinabi niya, nakikiusap ako sa inyo. By the mercies of God, that present your bodies a living sacrifice. Kailangan po yung buhay natin, mga kapatid, kailangan po maibigay po natin sa Diyos, maipresenta po natin yung buhay natin sa Panginoon na kaaya-aya sa Kanya. Hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya kapag ang buhay po natin ay sabog-sabog. Hindi po tayo lalago sa ating paglingkod sa Diyos, hindi po tayo magkapaglingkod sa Diyos kung ang buhay natin ay hindi naayon sa Kanyang kalooban, ay hindi align sa Kanyang kalooban, mga kapatid. Amen? Yun po yung pinakamahirap sa isang Kristiyano, sa isang tao. But sinabi ng Panginoon, mga kapatid, lumapit kayo sa akin. Kung kayo'y nabibigatan, kung kayo'y nahihirapan, sabi ng ating Panginoon Kristo, come to me. Lumapit kayo sa akin. Kayong mga nahihirapan, nabibigatan. Yung hindi nyo kayang baguhin yung sarili nyo, lumapit kayo sa akin. Magtiwala kayo sa akin. Amen? Sabi niya doon, but be transformed by the renewing of your mind.
Baguhin natin yung kaisipan natin. Instead na yung mga kaisipan natin sa mga bagay na makasanlibutan, ituon natin sa mga bagay na makalangit. Let us focus our eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. The problem, hindi po natin na ifufocus yung ang mata natin sa Diyos. Nakikita natin ang mga problema, nakikita natin yung mga bagay na makasanlibutan kaysa Diyos. Pero pag dumating na ang panahon na tayo po ay nasa kagipitan na, tumatawag na tayo sa Diyos. Nagpe-pray na tayo sa Diyos. Prayer is not a last option para sa mga Kristiyano. Prayer is always the priority. Prayer is always on top para sa ating mga Kristiyano. Hindi po natin gawin ng manalangin tayo sa Diyos, lumapit tayo sa Diyos sapagkat may kailangan tayo, sapagkat kailangan natin gumaling sa ating mga karamdaman. Gamitin natin ang panalangin na unang-una sa lahat. Kaya nga si Jesus Christ, sino nag-share dito ng prayer meeting yata, na si Jesus Christ ay pumunta siya sa solitary place early in the morning. It means always first in his life, always first the day, lumalapit siya sa Diyos. Amen? Pero minsan, nanalangin tayo, pahiga na. Dahil masarap yung tulog natin, pag gising sa umaga, takbo sa CR, paligo, takbo, diretso sa trabaho. Pag na-aksidente, ay nakalimutan ko kasi mag-pray. Amen? So prayer is always priority. Kailangan po natin matransform po yung kaisipan natin sa mga bagay na yan. Amen? Kailangan natin yung buhay natin, sabi ni Paul dun sa verse 1, the mercies are that present your bodies in a living sacrifice, holy and acceptable to God. Kapag mayroon tayong ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, how can we present our life to God? Minsan mismo tayo nahalata natin. Sometimes we feel that we are away from God kasi hindi na natin nabibigyan ng kapurihan ang Diyos. Amen? Now, there are key aspects that pleasing to God. Una, living a life of love and kindness. Yun yung sinabi ni Paul na doon. Kung basahin po natin sa verse 1 ng chapter 5, binanggit po ni Paul doon na kailangan yung pag-ibig and kindness. Di ba? So, kailangan po mamuhay tayo. Pamuhay natin yung buhay natin na may pag-ibig and kindness. Pangalawa po mga kapatid, ito sa Ephesians chapter 4:32 said, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Minsan mahirap sa atin magpatawad, no? Minsan pag nagkasala ang kapwa natin o may nagawa na sa kaibigan natin, sa kapwa natin, mananampalataya, ang hirap magpatawad. Pero sinabi ng ating Panginoon, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Nagawa nga ni Jesus magpatawad sa atin, yung kasalanan natin talagang, kumbaga, convicted na dapat tayo. Pero pinatawad pa rin tayo ng Diyos. Dapat tayo yung pinako sa cross, we have to be crucified, but Jesus took it from us. Amen? Siya ang nagpapako doon sa cross ng Kalbaryo. So, ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangalawa po, walk in love. Ephesians chapter 5, verse 1 and 2, therefore, be imitator of God as dear children, and walk in love as Christ also has loved us and giving Himself for us, an offering, a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Amen? Kapag nagpapatawad tayo sa kapwa natin, no? Yun yung natin, kumbaga sacrificial offerings Panginoon. Kapag humingi tayo ng tawad sa kapwa natin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, natutuwa ang Diyos. Mabangong samyo ito sa Panginoon. Amen? Natutuwa ang Diyos. Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, therefore, be imitator of God as dear children. Amen? Pangatlo po, being filled with the Holy Spirit.
In verse 18, chapter 5 of Ephesians, sabi po doon, and do not be drunk with wine, in which dissipation, but be filled with the Spirit. No? Sino dito ang palaging drunk ng wine? Wala na. Why? Because we are already in Christ Jesus. Amen? Kung meron man, we have to go back to the Lord. We ask forgiveness. Amen? Ask natin sa Lord na baguhin tayo. Amen? But instead, we drank with wine. Sabi ni Paul, do not drink with wine in which dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Ang tao, if the Christians is always filled with the Holy Spirit, they cannot do something. They cannot even drink or whatever that magbibigay sa atin ng kumbaga, not only drinking, everything na mga bagay na hindi nakapagbigay glorify sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos. Amen? Be filled with the Holy Spirit. Then God will see us. Ang mga tao makikita sa atin that we are truly a Christian believers. We are truly a believer of Christ if we walk in light. Amen? And always be filled with the Holy Spirit. Pang-apat, this is the last but not the least, no? Dun sa natin ngayon, sa ating pag-aralan. Living in a way that reveals the truth and righteousness of God. Kailangan natin na mamuhay, no? The way that reveals the truth and righteousness of God. Yun ang sinasabi natin kanina, no? Na kailangan makita ng mga tao, makita sa atin ng Panginoon unang-una sa lahat, na tayo nga ay mayroon ng Diyos. Amen? Verse 11, sabi po rito, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Kailangan po natin ang sinabi ni Paul para magkaroon tayo, para mamuhay tayo the way that reveals the truth in our lives, the truth of God in our lives. Kailangan natin, we have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. So how can we expose now the darkness? Amen? Chismis ba natin na si kapatid nagkasalang ganito? I-expose Di ba? Sabi niya, anong ibig sabihin ni Paul? Sabi niya, and have no fellowship. Ito yung advice ni Paul sa mga tao, sa mga Kristiyano doon sa lugar ng Efeso. Na kailangan hindi na sila makipamatok sa mga bagay, yun sa mga unfruitful works of darkness. Hindi na dapat tayo nakikipamatok sa mga mga gawain na hindi po karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Sinabi niya, expose them. Sabi rito sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16, sabi po rito, as obedient children, not conforming yourself to the former lusts, as in your ignorance. But as He who called you is holy, you also be holy in your heart, in your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. Sabi ni Peter, sabi niya, not conforming yourself to the former lust. Ngayon kapag wala, di mo na kinakalimutan mo na yung mga bagay na yan, ang pinapahayag mo ay ang kabutihan ng Lord. Doon mo yung sinasabi na expose them. Kapag yung mga bagay, kahit na napaligiran ka ng mga kasalanan, napaligiran ka ng mga temptation sa buhay mo, kapag hindi mo ginagawa, ini-expose mo na yun. Sabi ni Paul, ini-expose mo na yung gawain ng kadiliman. Amen? Mayroon tayong pagpipigil. Sabi nga kanina, di ba? Mayroon na tayong pagpipigil, sabi ni Paul. Amen? We have to be holy. Kasi sabi ng Panginoon, sabi niya, be holy, for I am holy. Kailan makita po sa buhay natin that we are the sons of God, we are the children of God. Amen? Tahimik man tayo. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Amen? Hindi ko naman kayo pinapagalitan. Papaliwanag lang. Amen? So ito yung gusto ng Diyos sa atin, para po tayo ay so that we will continue to walk in the light. Amen? Sinabi niya, kailangan na we are not conforming ourselves for the former lusts. Amen?
Huwag na natin balikan yon mga bagay na yan. Your ignorance. Ano yung mga ignorance na sinasabi ni Paul? Yung pag-reject ng katotohanan. Amen? Kaya nga sinabi ka na natin yung isa sa mga yung mga darkness yung pag-characterize ni Paul sa mga yung ignorance. Amen? Hallelujah. So kailangan po natin mga kapatid, para makapagpatuloy po tayo sa paglakad po sa ating Panginoon, to walk in light, mga kapatid, we have to forget our old ways, the old things na ginagawa po natin sa buhay. Amen? Romans chapter 16 verse 19, sabi po rito ni Paul, "For your obedience has become known to all. Therefore, I am glad on your behalf. But I want you to be wise in what is good and simple concerning evil." Sa ibang translation, sinabi po rito, "Be excellent of what is good and be innocent of what is evil." Diba? Kanta pala yun, diba? Pati Sir Pao. Kanta pala yun, no? Be excellent of what is good, but be innocent of what is evil, sabi ni Paul. Diba? Kailangan bilang mga anak ng Diyos, in order for us to walk in light, as a children of light, as a children of God, amen, we have to be wise. Or we have to be excellence in what is good and acceptable to our Lord Jesus Christ. Amen? But be innocent. Kunyari, kahit nakikita mo na, hindi mo nakikita. Yun yung sinasabi niya, be innocent. Kahit nakikita mo na yung mga temptation, kunyari, wala kang nakikita, di ba? Yun yung be innocent. So wala kumbaga sa sa pagkain, parang wala ka ng ganang wala ka ng appetite doon sa mga bagay na yan. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen? Amen? So kailangan po natin mga kapatid na maging wise tayo for what is good sa harapan ng Diyos and be innocent doon sa mga bagay na makamundo. Amen? So, ito. Ano yan? Ha? Bato. Sino nagsabing bato? Sino nagsabing stone? So, bato yan, di ba? 7 bato na itim, 1 bato na pula, puti. Parang sinisipon yata ko. Ayan. Sa kayo naman ang sipunin, ha? Praise the Lord. So, ito mga kapatid, kagaya ng ating buhay, itong mga bato na to. Yung isang puti, napaligiran siya ng mga itim. Yung mga itim na yan, it is represent the works of darkness. Amen? Kapag tayo ay nanatili sa Diyos, tayo ay lumalakad ayon sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos, kahit ihalo ka pa doon sa mga bagay na yan, sa mga maiitim. No? Hindi naman, wala nang maitim dito, no? So even we will mixed up sa mga yung mga worldliness, yung mga world ways. Kahit ihalo ka pa doon, manatili o alalakad ka pa rin na maputi. Amen? Manatili ka pa rin na makikita pa rin ng mga tao na ikaw nga'y anak ng Diyos. Makikita ka pa rin that you are still walking in the presence of God. Amen? Hindi ka naging itim din. Ang Kristiyano is not a hunyango ba yon? Hindi pusit ang mga Kristiyano. Say amen. Amen? Hindi pusit ang mga Kristiyano. Ang pusit kasi kapag kung ano yung kulay na matabihan, yun yung kulay niya. We are not a squid. Amen? We are purely Christian. Amen? Pumunta kayo sa dagat, tingnan yung pusit, kaya mahirap bilib ako doon sa mga mandaragat eh. Kasi pag sabi ng daming pusit, tingnan ko wala naman pusit dyan. Bato naman yan, yung pala kakulay ng bato. Sa disyerto, meron din po yan. Yung sinasabi nilang yung parang lizard sa disyerto,
Di mo rin sila makita. Kung anong kulay ng disyerto, anong kulay ng buhangin, gano'n din ang kulay nila. So Christian is not like that. Kapag napunta tayo sa ilalim ng tubig, nanatili tayong Kristiyano. Amen? Kapag napunta tayo sa disyerto, nanatili tayong Kristiyano. Hindi yung kagaya ng bato. Yung bato nga, hindi talaga magbabago yan. Bato yan di ba? Pero anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Kapag napaligiran po tayo ng mga bagay na makasanlibutan, hindi po tayo makisang-ayon. Kaya sinabi ni Pablo kana sa Romans chapter 12 verse 1. 'Di ba? Sabi niya kanya, ano sinabi doon? Ano sabi sa Romans chapter 12 verse 1? I urge you, brother. Okay? Do not be conformed. Di na tayo makipag-conformisyo sa pattern ng sanlibutan ito. Amen? Sa panahon ngayon, nasa gitna tayo ng chaos. Manatili tayong, darating ang panahon na tayo iusigin. Darating ang panahon na i-deny natin si Kristo. Sana wag naman. Amen? Kaya paalala po sa atin lahat. Kasi lahat po na ginagawa natin, kanina sinabi ni Kuya Dom kanina sa Matthew chapter 12 verse 36, that our idle speech, we will give an account for that. Tama? Kaya sa panahon na tayo ay ginigipit ng sanlibutan, manatili po tayo, maging stand firm po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Be sober and vigilant, sinabi ni Peter. Kailangan mapagmatyag tayo. Ang higit sa lahat, kailangan magtiwala tayo sa Diyos. Amen? That whatever happen in this world, safe tayo sa kamay ng Diyos. Amen? So, avoid sinful behaviors that contrary to God's will. So, kailangan natin yon. Kailangan nating yung mga bagay na yon. One effective way to expose the deeds of darkness is through confession of our sins. Amen? Yun po yung effective way na ito po yung pinakamahirap yung sinasabi ko kanina. Dahil napakahirap maghingi ng tawad, magpatawad. Di ba? Pero ito dapat yung kailangan natin. Ano pa? Sabi po sa James chapter 5 verse 16, confess your faults to one another and pray for one another that ye may be healed. The effectual, fervent prayer for a righteous man avail much. Pinagpanalangin natin. Magpanalanginan tayo. If someone share you his problem or her problem or her experience, we have to pray for her. We have to pray for him. Wag po natin ikalat, wag po natin ipamalita sa labas. Amen? Because sabi niya rito, the effectual fervent prayer of righteous man. Righteous man here is not really yung the righteous man na sinasabi, yung mga sinit aside ng Lord, yung mga pinatawad ng Lord, tayo yon. Amen? Kaya kapag tayo nagsama-sama na nanalangin, mga kapatid, it's powerful po yon. Amen? Kasi po tayo ay binago na ng Diyos. Yun yung po sinasabi ni James dyan, the righteous man. So, kailangan po natin para maging patuloy po tayo maglakad sa sa light of the Lord. So, you are the light of the world. A city that is set on hill cannot be hidden. So, patuloy po tayo na magningning sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano. Sinabi ni Jesus that you are the light of the world. Kapag ang isang bayan ay nakatayo sa bato, nakatayo doon sa bundok, sabi niya, hindi niya pwedeng ito maitatago. Tama naman, di ba? Kapag tayo ay nagpapatuloy sa ating pong paglilingkod sa Diyos, kapag tayo patuloy na lumalakad na ayon sa kalooban ng Diyos, yung liwanag natin, kahit saan mo dalhin yan, magliliwanag yan. Amen? Saan ka mapaparoon, mangingibabaw ka. Kagaya ng sinabi ni Kristo, a city that is set on a hill cannot be hidden. Makikita yung gawain natin. Amen? I do believe and pray na yung nakikita sa atin doon sa tuktok
ay yung liwanag pa rin ng Diyos. Hindi yung liwanag, hindi yung kadiliman sa ating sa buhay na nasa palibot natin. Amen? Kaya kailangan magliwanag tayo. So, in our conclusion mga kapatid, but all things, sabi sa verse 13, are exposed, are made by manifest by the light. For whatever makes manifest in light, therefore, he says, awake you are asleep. You who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Amen? Yung mga natutulog, sabi niya rito, awake. You who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Ibig pong sabihin mga kapatid, yung sinabi dito, therefore, he says, awake, you sleep. You who sleep. Yung mga tao na nasa ano pa rin sila under the influence of darkness. Kailangan natin gumising. Amen? Those people away na or separated from God. Sinabi, kinarakterize ni Paul dito na yung mga tao na separate sa Panginoon. We are separated. Kailangan we will connect again sa Panginoon. Sabi, arise from the dead and Christ will give you light. Lumapit tayo sa Diyos. Then sa mga kaibigan na nanonood ngayon, kung wala pa ko yung relasyon sa Diyos, ito po dapat gawin ninyo, ito po dapat gawin ninyo. Lumapit kayo sa Diyos. Sumay kayo ng tawad, repent sa mga kasalanan, at tanggapin mo si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas. At mararanasan mo yung ilaw ni Kristo sa iyong buhay. So, yun po yung mga kapatid, yung mensahe ng Diyos sa umaga pong ito, na sabi ni Paul, si Paul nag-encourage sa mga believers in Ephesus and with us today to live and walk in the light of Christ, embodying goodness, righteousness, and truth, while rejecting sinful behavior and exposing them through the righteous living. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po mga kapatid. Let us pray po. Father God, we want to thank you sa umaga pong ito, Lord, for your message, O Lord, for your powerful message, O Diyos. O God, kung paano po kami, Panginoon, Lord, at tinuruan, O Diyos, na magtiwala sa liwanag at lalakad, Panginoon, at ipamuhay, Lord, ang liwanag na meron ka sa umaga pong ito sa aming buhay. Lord, help us, Panginoon, O God, Panginoon, na magawa namin, O Diyos, ang mga bagay na ito. Lord, kung kami man po, Lord, ay nagkulang, nagkasala, forgive us, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. And let, Lord, our life, Panginoon, na mag-shine, Panginoon, sa bawat isa, Lord. And let your light, Panginoon, let your power, Panginoon, and your light, Panginoon, na mag-shine din sa amin, Lord, para doon sa iba, O Diyos. Maraming salamat sa umaga pong ito. Sa iyo po namin, Lord, binabalik lahat na papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Amen.